Two-tier cake tayo for today's video! Hello ho sa inyo! For today's ganap nga ay ito yung pa-order ko nung March 30 at ito nga ay pang 80th birthday. Bali ang bottom tier nga diyan ay moist chocolate cake, tapos yung pinaka top tier naman natin ay mocha chiffon, tapos ang filling nga ng moist chocolate dyan ay chocolate ganache, at ang filling naman ng mocha chiffon natin ay caramel fudge. Nag-request nga si client kung pwede nga daw na magkaiba yung flavor, kaya naman syempre for the go tayo. At ang frosting na gamit ko dyan ay walang iba kundi Whippet syempre, na talaga namang napaka-stable at syempre napakasarap din. At sobra ko talagang pinagkakatiwalaan yung stability nga nito ni Whippet, dahil subok ko na talaga siya, lalo na ngayon na sobrang init nga na panahon natin. At diyan nga kung mapapansin nyo, ang inuna kong frostingan dyan ay yung pinaka top tier. At hindi nga yung bottom tier na usually ko nga ginagawa, kasi feeling ko talaga mas mapapadali nga yung pagpa-frosting ko pagka nga yung top tier nga yung inuna ko. At tingnan nyo naman kung gaano nga kakinis at syempre kung gaano nga ka-sharp edge tong cake na to. Pag ako kasi talaga gumagawa, hindi ko talaga tinitigilan pagka nga hindi sobrang kinis ng cake na ginagawa ko, kasi bukod syempre sa magandang ang tingnan ay napakalinis nga ding tingnan pagka nga makinis nga yung cake na ginagawa natin. Isa naman talaga sa pinaka-goal ko sa paggagawa ng cake ay maging makinis nga every time talaga nagagawa nga ako ng cake. Syempre gusto naman nating masatisfied yung ating mga client dun nga sa quality ng cake na binabayaran nila. Basta isipin lang natin lagi, every time nga nagagawa tayo ng cake ay gawin natin yung best natin para syempre masatisfied at talagang babalik-balikan tayo ng ating mga clients. At pagkatapos ko nga pakinisin ng cake na to ay dito na talaga ako na-struggle, kasi dun sa inspo na pinasa ni client ay may naka-brush nga na gold dust at hindi ko naman talaga na-achieve na erekta nga yung gold dust dun sa pinaka-frosting natin. Ang gamit ko nga ang gold dust dyan ay yung premium quality at talaga namang first time ko nga gumamit at hindi ko talaga natansya nung una yung magandang consistency, kaya siguro hindi ko rin talaga na-achieve yung pa-brush dun sa pinaka-frosting natin. Bali, ang ginamit ko kasi sa pag-dilute nga nitong gold dust ay gin. Dapat pala talaga ay oil nga yung ginamit ko para ma-achieve ko nga yung pagre-rekta ng gold dust dito sa frosting natin. Kaya naman ang ginawa kong way nga dyan ay naglagay na nga lang ako ng melted white chocolate at hindi nga ganun kakinis yung pagkakalagay ko nga ng white chocolate dyan, at nahirapan talaga ako kasi dahan-dahan ko nga siyang nilalagay kasi nga baka may tumulo dun sa pinaka-body ng cake. Kung mapapansin nyo nga ay may tumulo nga, kaya naman talagang nagdoble ingat pa nga ako dito sa pinaka-bottom tier natin. Bago ko nga lagyan yung pinaka-bottom tier ay nilagay ko na nga itong artificial flowers, at ito nga rin yung isa sa pagkakamali ko kung bakit nga nilagyan ko nga siya agad. Hindi ko nga naisip or naalala na dapat pala nilagyan ko muna ng gold dust itong white chocolate natin para nga maiwasan na malagyan nga yung artificial flowers natin ng mga gold dust. Pero huli ko na talaga siya naalala at napansin ko na lang talaga siya nung i-deliver na medyo may patak-patakan ng konti yung ating mga artificial flowers. At hanggang diyan nga sa paglalagay ko nga ng gold dust sa pinaka-white chocolate natin ay talagang na-struggle talaga ako at talagang hindi nga maganda yung consistency. Kaya naman parang nag-trial and error nga ako dyan. Tapos kung makikita nyo ay hindi talaga siya ganun kakinis, pero pinakita ko naman nga sa aking mga kapatid at maganda naman nga daw kasi kahit hindi ganun kakinis ay parang naging design na talaga siya nung cake. Kaya naman hindi na rin talaga ako nag-worry dyan ng sobra. At diyan nga kung makikita nyo ay medyo kikitaan talaga na hindi nga maganda yung pagdidilute ko nga ng gold dust, kasi parang kumatas nga siya at tumulo nga siya dun sa pinaka-body ng cake. Kaya ang ginawa ko na nga lang dyan ay ni-scrape ko nga siya at gumamit nga ako dyan ng pinakamaliit na flexible scraper. Buti na nga lang at natanggal nga siya. Medyo matagal ko nga rin ginawa tong cake na to at talaga namang mahaba-haba ang pasensya ang kailangan. At ito na nga yung final outcome ng ating cake. Bali yung pinaka-topper nga dyan ay ako nga lang yung gumawa. Bali yung font nga na ginamit ko dyan ay sa Tech Studio ko lang kinuha. Tapos minano-mano ko na nga lang siyang ikat sa cardstock. At buti na nga lang talaga at nakayanan ko tong cake na to. At yun lang for today's video. Babush!